Ma'am Gina, sana po maintindihan ko, pasensya na po kayo. Sa lahat po ng mga baser, so sana huwag naman kayong ganyan. Kasi wala kasi kayo sa kalagayan ko. Sana bago magbitaw ng salita, isipin mo ng mabuti. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po, salamat po. Noon, isang napakainit na hapon, mga katuwang. Ito pong muli si Efren Espanyol. Ngayong hapon, sakto nag-message po sa akin, mga katuwang, si Ate Elsa, si Pastora Brenda. Nandun daw sa chapel nila si Ate Elsa, mga katuwang. Kaya sabi ko, tamang-tama, katatapos lang namin ng food feeding, didiretso nakako ako dyan sa chapel para makausap natin si Ate Elsa. Kasi naghihintay din ng paliwanag yung sponsor. Mag-love shout out kay Ma'am Gina, kay Ate Gina of UK. And yung ating mga viewers, yung ating mga nanonood sa ating channel, sa ating mga upload videos, na panood nila yung pangyayari, yung pagbenta nung yung refrigerator na bigay po ng sponsor natin, dahil kailangan daw po ni Ate Elsa, ayan, para sa graduation po ng kanyang anak na si Jaira. Kaya ngayong hapon, sakto po, andun sa chapel si Ate Elsa, and makausap natin. Tara po, samahan nyo ako ngayon, tara. Hapon, oh. Pero yung init, tirik na tirik pa yung araw, mga katuwang. Grabe. Dito kaya? Oh, nandito. Tingnan natin dito sa chapel. Pag wala dito sa chapel, baka nandito sa opisina ni Pastora. Tao po. Tao po. Pastora. Ay, thank you. Oy, kumusta po? Oh, talaga. Kumusta kayo? Parang kanina pa kayo naghihintay, ah. Thank you, Ate Elsa. Oh. Bukas pa sana ako kasi napagod ako masyado dun sa ano. Dito ka, Ate Elsa. Ang silaw dyan. Nag-food feeding kami. Ay, opo. O, katatapos lang. Sabi ko, bukas na lang ako pupunta rito. Nagkataon si Pastora, mga katuwang, may activity bukas sa kalapit naming probinsya, sa Camarines Sur. Kaya sabi ko kay Pastora, ngayon na ako pupunta. So pagkatapos ng food feeding namin, diretso na ako dito kay Pastora Brenda. Pero parang nainip yung dalawa sa paghihintay sa akin. Ate Elsa, bakit ang labo mong ang video mo? Doon kaya, tabi kaya ni Pastora. Kasi baba mo lang kurtina. Baba mo kurtina, Ate Elsa. Yun, kasi yun, okay, thank you. Okay na? May background pa. Ha? Parang ang talaga, ang dilim. Saan kaya pwedeng, dito kaya? Dito. Dito ka, Ate Elsa. Sigurado na. Ayun, malinaw dito ka na. Ayun. Ayun. Very good. Di nakita kagandahan ni Ate Elsa. Ay, kumusta? Ay, okay lang, Kuya Efren, kahit maraming pinagdadaanan. Oo nga, ramdam ko yung mga pinagdadaanan nyo. Nung mga nagdaang araw, hindi tayo nagkakatagpo-tagpo, no? Kaya lagi kong nakakausap si Nanay Mirna. And hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ate Elsa. At marami nag-aabang sa iyo. Ikaw ngayon ang bida, no? Ikaw ngayon ang bidang-bida. Ikaw ngayon ang tawag dito, star. Yan, sa ating munting channel. Naghihintay yung mga nanonood. Especially yung mga buzzers, pambihira, no? O ito na yung paliwanag ni Ate Elsa dun sa mga buzzers.
dun sa ginawa ni Ate Elsa. Ayan, medyo di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Pero syempre, kukongratulate ko muna si Ate Elsa para sa graduation ni Jaira. Ay, ano naman, okay lang po. Okay naman. Kahapon po, bali graduation ko ni Gera, sabi ko nga, Oo. kung mapipili, sabi nga, hindi na ako sasama mama sa graduation kasi graduate na ako kahit hindi ako sumama. Oo. Eh, sabi ko naman, sayang naman yung anak kasi nandiyan naman na ang tuga. Ipagpatuloy mo na yan. Oo. Kasi hindi nga po ako makakasama sa kanya. Wala siyang anak. Nakiusap pa kay Pastora na kung pwede mo na siya muna ang John March kay Jera. Kasi po, busy po ako kahapon kasi inaanak ko yung kapatid ko na makalabas ng ospital. Kaya naghingi ako sa Diyos. Sabi ko ma-discovery pa Oo. ay maghapon naman doon Oo. para makalabas lang yun. Oo. Kasi sobra baga po ang ano ng 3 araw lang, grabe ng bayaran. Oo, grab. Private pati. Siya po, at wala nga pong bakante sa ward, gawa ng maraming pasyente. Walang bakante sa public Overloaded hospital. talaga, opo. Oo. Diyan pati sa public hospital natin, pag nakapasok ka, sa obrang init, para kang nasa oven. At baka po hindi na namin mai-open buhay. Para kang nasa oven. Naku, Diyos ko po. Na-experience namin yan. Yung asawa ni Kaagapay Mark ay ma-confine. Kaya sabi nag-decide kami ni Kaagapay Mark noon na ilipat na lang yung asawa niya, yung anak ko si Jen. Kasi sobrang init. Sa maghapon, baka hindi ka pa madalaw ng doktor. No? Yung gamot, pahirapan din. Ay, pahirapan po talaga kasi naranasan ko na nabaga po yung asawa ko. Oo. Sa lahat yata ng public hospital, ganun ang problema, no? Siya po, lahat po ay bili. Oo. Kahit po yung mga ano ng mga supply, lahat Yung- po bili. Yung anong yan, yung Cotton, yung sa ano lang. lahat, pati yung karayom sa dextrose, At bibilhin nga mo po pa yun. Kasi nga po yun, sinabihan ako nung ano na, pooperahan na yung asawa mo, kailangan bilhin mo na ngayon. Ay mag-aalas 12 na po yata na ng gabi. Kaya napakahirap. Nilakad ko po yung sentro. Sabi ko, Napakahirap talaga ng public hospital, ano? ay gawa po din ng kakulangan baga po sa pera. Tama. Sabi ko, wala akong saan po ako. Sa private naman, tatagain ka naman ng todo. Kung ano-anong mga laboratories naman ang gagawin, no? Kung ano-ano. Sumakit lang yung tiyan mo, ang dahilan ng pagpapakpunta mo sa kanila sa ospital, masakit yung tiyan mo, mag-laboratory ka pa ng ihi, ng dumi, ng dugo, kung ano-anong laboratory. Para po kasi Oh. ma-detect kung Oo. ano po talaga. Kaya nga. Nagmumulan. Oo. Anyway, sa 3 days na yan, pinakamababa niyan, 30,000. 42,000. 42,000, imagine. Mabuti may nalapitan ka. At una po kasi yung pasyente ko po, wala pong PhilHealth. Bali po, nagpunta ko sa PhilHealth para magkaroon siya. Nakakuha naman po ako yung bill namin ng 42. Pag alis ko po doon, naging 16 na lang. Oo. 16. So, inihanap mo na lang yun ang... Hanap ko po. Nag-DSWD po ako. Nakakuha naman ako ng 6,000 kahapon. Oo. Tapos nagmaip po ako. Nakakuha naman ako ng 3,000. Bali may natira kang 11,000. Yun na po ang sabi ko dun sa mga ay ipangutang na ninyo yan. Yung mga anak, yung mga pamangkin mo, So po, ipahanap na ninyo yan kasi kung hindi pa makakalabas ngayon, lalong dadagdag ng dadagdag. Kaya tinapos ko po yung kahapon, kaya sabi ko, Jaira, pasensya na Oo. talaga. Oo. Sana. Pansin ko pag nagkakasakit ang mga kapatid mo, pamangkin mo, ikaw yung abala sa kanila. Sa akin po kasi, kami po yung nagtutulungan. Okay. Kasi 4 na lang po kami magkakapatid, bali ako po yung kapatid na talagang lapitan nila. Ay hindi ko naman po yung pwedeng ipagkait. Oo. Yun lang naman may Paano po tutulong. kung sa pamilya ko po mangyari yun, pagkakaitan nila. Tama yun. Okay naman yung ganun. Kaya Close ang family, no? Kaya po nung ma-aksidente yung asawa ko, anytime na kailangan ko na po talaga ng cash at gagamitin niyo sa mga pambili ng gagamitin sa operasyon. Nakahiram pa ako doon, Kuya April. Sa mga kapatid mo. Nakahiram pa ako ng 6,000. Oo. Sa ngayon po, bubuksan ko na po, Kuya April, yung sa ref.
Bubuksan mo na? Buksan ko May- at naisaksak- para makalamig. naisaksak mo na ba? Hindi po, para po yung... Oh, Hindi po, sige. napanood ko po kasi yung mga ano... Oo, yung usapan namin, yung kwentuhan namin ni Nanay Mirna na siya daw ang nagsuggest sa'yo na ibenta yung ref. Kahit po yun po, Efren, kahit po nag-suggest po ng ganun si Nanay. Wala pa din po akong ano doon kasi bakit ko naman po ibibenta yung ref? Oo. Bakit po ano? Wala pa po yun, wala naman. Oo. Ay ngayon po, nagkataon naman non-hospital, yung nahiraman ko ng pera. Siyempre, kailangan naman niya po yung 6,000. Hindi naman niya ako inano na bayaran ko agad. Ang sabi niya, utay-utay lang. Ay nagkataon, kailangan niya po. Bali po yung ref, yun po ang nakadiskartihan ko. Kaya kung ako po ay magkapera, pwede ko po yun may ano, kasi kailangan ko po yun. Kasi nagsisimula na po kasi ako magbili ng, magkaroon ako ng sariling kontador. Magkano mo nabenta? Bali po, ano lang yung 12 para kung sa ano, kaya po pang maano. May Do- Ano yon? Sangla mo lang na 12 o benta na 12? Kapag, ano po, siyempre kapag natagalan ko yung na hindi ko maano, parang lalabas na yun, nabinta. Pero kung sakali pong maano, adjustable naman yung tao. Kasi naawa din naman po siya sa sitwasyon ko. Oo. Hindi po siya yung ano niya, naawa po siya sa sitwasyon, kaya po, naalam niya po ako. Oh, sabi ni Nanay Mirna, problemado ka daw. Hindi yan ang dahilan nung sa usapan namin ni Nanay Mirna. Pero siyempre, iba na, sa point, iba ang version mo. Kasi ang version mo, dahil nangailangan na ng pera, yung pinagkautangan mo nung ma-hospital yung asawa mo, si Kuya Aldrin. Ang version naman ni Nanay Mirna, malaki ang problema mo sa graduation ni Jaira. Sabi Kaya ko- nagsuggest siya na andyan yung rep, di naman nagagamit. Ibenta nyo. Inaano ko po kasi yun at unang-una baga po ay kailangan ko po talaga. Oo. Kaya kahit pa paano na yung ano nga ay hindi ko po baga siya ibinita o ano Oo. man. Na yung kailangan ko ano makumpay siya. Ay, Oo. hindi ko siya ano kasi dapat galawin. Kasi hiningi ko po talaga yung kay na sana rin alam po. So yun 12,000, sang lang benta. Sang lang benta, ibig sabihin pwedeng benta, pwedeng hindi. Ayun. 12. Ayun Kaya pa naman yun, Kuya Efren. Oo. Mababa lang naman. Oo. Kasi kapag inano mo naman yun, wala na akong pagkakataon. Oo. Kaya hindi naman yung kataasan. Marunong naman po yung pinag-anahan ko nun. Kasi naawa din naman nga siya sa akin. Oo. Kasi alam naman niya. Na, Kailan mo makukuha yun? kapag mayroon naman ako, Kuya Efren, na inaasikaso na para makaano naman kasi yung si Aldi naman ay meron naman siyang SSS. So ngayon, nagpagawa ako sa doktor na yung padala nilalakad ko, Kuya Efren. Magkukuha ako ng medical certificate, Oo. medical abstract, saka yung na-confine siya, saka yung sa ano ng operating, Oo. ano ng doktor. O tapos, So, pag ano yun, ipaprocess ko naman. ano yun? May disability, at saka yung sa confine, kung ilang araw siya doon. So, yung parang yun ang babayaran. So, parang ang dating sa kwento mo, yung ginastos mo nung makonfine si Kuya Aldrin, ibabalik sa iyo ng SSS. Oo. Parang ganon. Tawag nga dun sa ganon. Yung SSS, Yes, ibibayaran ka ng SSS dun sa nagastos mo, no? Dahil SSS member naman si Kuya Aldrin. Kung kailan siya, kasi hindi, ang nakaano po kasi meron naman baga po. Oo. Na- Pero alam mo, nung Namalian siya. ako'y active pa sa SSS, nung ako'y nagtatrabaho pa sa radyo, na-experience ko yan, halos inabot sa taon bago naibalik sa akin yung ginastos ko. Siguro nung time na yun, Kuya Efren, ay ngayon naman ay mabilis naman ang process kasi online po. Okay. So, yun ang hinihintay mo, Siya po. yung manggagaling sa SSS na parang ano man tawag sa ganun, limutan ko na eh. Bali yung sa ng disability. Parang nire-refund. Ayan, refundable. Yun, parang ganun. Ibinabalik ng government through SSS yung nagastos mo nung ikaw ay makonfine sa ospital sa mga miyembro nito. Na-experience ko yan, Ate Elsa. Pero noon, nasa radyo pa ako, halos inabot ng mag-isang taon din yan. Pero sabi mo nga, umaasa ka na mapapadali dahil ngayon Online. online na. So,
Ang plano mo, tutubusin mo yun, Oh, siya. 12,000. Ayun. Kasi mababa lang, yung kaya lang po. Hindi Okay. naman po yun talagang ano, marunong naman po kasi yung tao kasi naintindihan po ako. Okay. Ang point lang ng mga buzzer is dapat nagpaalam ka. At Maski yung sponsor, kausap ko rin siya, yung nagbigay niyan. Kung nagsabi ka na yun ang problema mo, kahit papaano matutulungan ka para hindi na maibenta yung ref. ay, kasi ganito naman po rin para sa akin naman kasi hindi naman nga ako binitipid ng nahiraman ko kasi pwede ko naman kung saan ay utay-utayan o unti-untian. Oo. Kaya ay nagkataon lang naman na kailangan niya yung pera. Siyempre maghahanap naman ako kasi yung time na yun agad-agad ako pinag. Mm-mm. Yun po ang na-discuss. Yung mga buzzers, nabasa ko sa kanila mga comment sa comment section, na mga problema niya si Ate Elsa doon sa graduation ni Jaira, samantalang before, binigyan siya ni, sino bang nagbigay na sponsor nun? Para sa graduation ni Jaira. Sino ba ganyan? O may nagbigay na sponsor nun eh. Hindi ako, pero ang Si Kuya Jim pa. si Kagapay JM, oo, tapos binigyan ka pa yata ng puhunan para sa pagbubukas mo muli ng negosyo, no? Siya po. Oo, so yung mga buzzers nagtataka, bakit ganon? Kung ang problema para sa graduation ni Jaira, meron nang ibinigay yung sponsor para sa graduation, then nadagdagan pa nung para sa puhunan, kundi ako nagkakamali, si Ma'am Gina yun, ano? Ay, wala po. Hindi? Wala po. Dun sa puhunan? Wala. Hindi si Ma'am Gina? Wala pang binibigay si Ma'am Gina ng puhunan. Yung bali, yung rep lang po. Talaga? Baka iba yun, ano? Ewan ko po. Basta, yung binigay sa akin ni Kuya Jim sa graduation. Graduation. Yun naman kasi nagbibigay baga po ng puhunan na yung nakaraan lang na yung sa iyo, hindi ko po baga yung tinanggap. Oo. Gawa ng hindi ako doon sa ganong sistema. Oo. Kasi kung tanggap man na lang po ako ng tanggap, tapos wala naman, ay nakakaya naman baga po sa nag-sponsor. Ay, oo naman. Sobrang nakakahiya Kaya, talaga yun. Hindi ko naman baga po tinanggap. Tama yun. Tapos na naman yung, hindi ko din naman baga po tinanggap. Tama yun, oh. Kasi nga hindi mo kakayanin yun. Kaya bali po Kuya Eden, yung sa po ng rep, wala pong yung problema. Na kasi makakabalik naman. Tutubusin mo. Nag-aantay lang po. Oo. Kasi kung hindi mo tutubusin, mga ilang buwan bago mo matubos. Halimbawa, ay, kasi kung hindi mo matutubos, tutubusin na natin. ako na lang pa magtutubos na. Ha? Nakakahiya naman na hihingi pa ako kasi sobra man na po yung nakakahiya kasi sabi ng mga basher o yung mga ang kapal-kapal naman ng mukha ko. Tapos, obod yung sinungaling, pati yung pamilya ko, mga tamad. Siyempre po, nakakahiya mo na yun. Sobrang panglalampas, baga po. Oh, so ayaw mo ng Ate Elsa. Hindi po, kaya, pasensya na po Kuya Efren kasi biglaan lang naman yun. Mm. Ay, sa totoo lang po talaga, na sabi ko, ay, hindi kami nakikita ni Kuya Efren. Sasabihin ko naman po talaga yun sa inyo. Kaya, Pero, kay Pastora. sabi ko nga, madali lang naman akong kausapin eh. Andiyan si Pastora Brenda, pwede akong i-message ni Pastora Brenda anytime naman. Nagkakausap kami through Messenger ni Pastora Brenda. Pwedeng mabilis mo naman akong, Pastora, pwedeng pa-message po si Kuya Efren. Umalis po noon si Pastora, nagpa-Manila ka ba noon, Pastora? At saka po pala, Kuya Efren, Oo. unawin ko lamang po yung sa pagdibo ni Jaira. Mm-mm. Ako po yung sa totoo lang po, andyan si Pastora, wala pa ako ni Singpong ginastos sa dibo. Nagpapasalamat nga pala po ako doon sa mga LGBT raw, yung sa mga kabataan na sila ang nagsuporta, sila po talaga na Dito, yung dito. At lalo na po kay Pastora Brenda. At sa lahat po mga nag-assist ng lahat ng mga kabataan, mga leaders. Oo. Hindi po nila pinabayaan si Jaira. Ako po Yes. talaga, walang-wala po talaga ako Oo. kayamanan o kapirahan na gagastos para lang sa Oo. Kaya sobra-sobra po talaga ang pasalamat ko sa mga tao. Ayun. So ngayon, wala ka ng problema, Ate Elsa. Stress-free ka na. Graduate na si Jaira. Nabayaran mo na yung utang mo nung ma-confine si Kuya Aldrin. Stress-free ka na. Magpa-process na lamang po ako para magkaroon naman ako ng pangalan doon sa rep. Kaya thank you po doon sa taong
nakaunawa sa akin at hindi niya po ako binigyan niya po ako agad ng pera para maanahan po yung problema ko. Ayun. So doon sa Okay mga naman sa kanya yun. doon sa mga bashers ni Ate Elsa, ito po yung sagot niya doon sa mga pangyayari, doon sa mga unang upload video natin na ang kausap natin ay si Nanay Mierna, no? So sana maunawaan po natin si Ate Elsa at itigil na po natin yung pambabas. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo kumbaga hindi tayo perfectong tao, no? And lahat tayo may mga mabibigat din na problema. Ay ipagpasalamat na lang natin na hindi tayo ang nasa sapatos ni Ate Elsa. Sabi nga natin, si Ate Elsa ubod ng sipag, kaya nga lamang, no? Talagang kahit sobrang sipag nito, Wala akong swerte kaya. kapus at kapus pa rin, no? Siyempre, suswertihin ka din, Ate Elsa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Apo. Habang may bagyo, may pag-asa. Di ba? Nakaalala ang pag-asa. Oo. Pag nawala na ang bagyo, wala nang pag-asa. Oo. Anyway, so ganun na lang. Ha? Ay, may totoo ba na naka-private si Jaira? Nag-eskwela sa private school? Yung school na yun, ay totoo po yun private. Oo. Kaya lang po ay libre po ang tuition. Libre po. Private. Mm-mm. Libre ang tuition. Ang hindi lang po doon libre, yung mga gagastusin pag naglalaboratory. Magastos yun. Magastos po yun. Kasi lalo na po yung papinis na po papunta na sa pagtatapos ng klase nila. Oo. Napakagastos po kasi yung kailangan yung pagluluto ay Tsaka, nasa maayos. tsaka yung pamasahe, akala ko dito lang, yung dinadaanan nating public school. Nasa sentro po. Kaya nga, pamasahe pa lang talaga eh. Sa pamasahe pa lang Oo, po. Kaya po, talagang po ako ng sakripisyo po sakripisyo, pamasahe pa lang. Kaya Okay. yung asawa ko po talaga po April, wala siyang hanap buhay, hindi siya makapaghanap buhay sa yung pusogas na hindi pa naman. Kaya nga. Kaya solo po ako, kaya sabi ko kay Pastora kanina, Pastora ako po sa ngayon, solo parent po ako. Talagang sulo kayo, ano? Talaga po. Kaya yung mga ano pa, hindi ko naman mapabayaan kasi kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan. Kung ano may problema siya, naandyan ako. Kung may problema ako, andyan siya. Kaya ganun lang po kami. Naintindihan kita. Ako ay nagpapasalamat sa mga ganyang magkakapatid na close sila, nagtutulungan. Pag may problema ang isa, andyan yung isa. Ako ay humahanga ako sa ganyan, Ate Elsa, no? Mahanga ako sa ganyang samahan na magkakapatid. At ipinagpe-pray ko yan sa Diyos na sana lahat ng anak ko maging katulad ninyong magkakapatid, no? At nakikita ko naman sa kanila, maganda naman ang kanilang mga samahan. Pero siyempre, buhay pa kasi ako. Gusto ko naman na kahit wala na ako, na mga anak ko, maganda ang kanilang samahan. Tulad ng samahan ninyong magkakapatid. Kasi po kami, wala na po kaming magulang. Oo. Tapos 4 na lang po kaming magkakapatid. Tapos yung dalawa yung kapatid namin sa ina. Tapos 2 talaga kami lang. Oo. Pero maganda yung sa relasyon ninyo. Very good yun. Okay yun. No? Ba't naiyak ka na? Pero nagtaba ka ngayon, Ate Elsa. Parang hiyang ang problema mo sa'yo. Ha? Doro po. Ay, pambihira. Anyway, lilinawin natin, kasi kung hindi mo na matutubos yung rep, tutubusin na natin. Ngayon, kung sabi mo nga, tutubusin mo pa, kakailanganin mo talaga yon, no? Kailangan mo ba talaga? Kailangan ko po kasi Kuya Efren, nag-ano na din ako, mayroon na akong breaker yung sa kuryente. Oo. Kasi nag-iisa-isa po ako, kapag ako naman may pera na inuunti-unti ko na po magbili. Kasi Oo. nakakaya naman na puro na lang. Tama yun. Pero kung may magbibigay po ay basta bukal sa kalooban niya, galing sa puso na walang, baga pag nagbibigay, ano yun? Bilabaoy ba? Oo. Kasi ako man ay nagbigay man ako sa ano ko, hindi ko po yung binabao. Nasa sa iyo. Ganun lang po. So, ganun na lang. Okay. So, sige, Ate Elsa, ano?
So, wala ka ng problema ngayon. Marami tayong problema. Marami Hindi pa? nawawala ng problema. Oo kuya. nga, oo nga. Ganyan talaga habang nabubuhay ang Oo tao. nga, oo nga. Ano? Hindi mawala ng problema. Hindi mo wala ng problema. Kaya sabi ko nga kay Jera, ngayon bakasyon na pa. Tapos pag naisuli mo na kako yung ano, nasabi nga niya, magtitinda, gusto ko sana makatulong sa iyo yung bakasyon. Hayaan mo anak, kapag natapos ko lang kako yan, ayusin natin yung lahat. Saka tulungan mo ako magnegosyo kasi may dalawa ka pang kapatid. Okay. Na sana kahit May bigas ka pa? Oy, wala na po kami ko April. Wala nang bigas? Wala na kami. Nagbibili na lang nga ako. Oo. Kasi- Ubus na agad yung pinagkasanlaan. Yung rep. Ay, maubos na po at magkano baga po yung binayad ko doon sa inutangan ko. Ano yun, 6,000 po yun, 500 pa lang po yung nabigay ko. Ngayon, nung makaano ako ng ano at kailangan naman yung pera, binigay ko na po at para makabayad na ako. Tapos yung iba naman, yung napangkaragas ko, Okay. binigay ko naman yung kay Jera para kung saan bagay nagpipinis pa sila yung mga luto nila kung ano, eh siyempre nagagastos ko. Okay. Para Okay. makatapos na, Oo. di wala nang problema, nakatapos na siya. Okay. Kaya pera nga yung pang kailangan talaga ko. Eh, sabi ko nga kahit ako, laba ako ng laba. At pag ako yung nag-upo, walang mangyayari. Tama. Ngayon naglalaba ka? Bali po, mula nung may anak ko yung kapatid ko, Biyernes ko kasi yung nai-adi. Lakad ako ng lakad para makakuha po kami ng pambayan. Natapos ko yun. Ay di, konti na lang yung binayaran kahapon kasi dapat makalabas. Ngayon? Mayroon po Kuya Efren, lalo na po kay Ma'am Gina. Ma'am Gina, sana po maintindihan ako. Pasensya na po kayo kung hindi pa ako nakapagpaalam na didiskartehan ko yung rep na iano para magkapera po ako. Kasi kailangan lang po emergency. Pero hindi ko po maanuhin na kasi kailangan ko din po yun. At siyempre sa lahat po ng mga baser, o sana huwag naman kayong ganyan kasi wala kasi kayo sa kalagayan ko. Kaya nasasabi ninyo yan. Huwag naman ganyan kasi kawawa ng taong na kagaya ko, marami akong na hindi maganda. Sana huwag naman ganyan. Sana bago magbitaw ng salita, isipin mo ng mabuti. At sa iyo din Kuya Efren, pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam kasi emergency lang yung Kuya Efren. Maraming salamat. Thank you for watching.